Welcome back guys. Meron tayong isang night ride. Subukan natin. Testing ulit tayo ng mga para bang pang settings sa night mode. Ang setting natin ngayon ay naka film filter tayo ngayon. At yung exposure value natin nakaset sa minus 1. Tignan natin kung okay. Tapos naka anti-flicker din tayo. Tsaka ngayon sinusubukan din natin ang bagong placement ng mic. Nasa ilalim siya ng cheek pad, tapos nakalabas yung maliit na microphone. Ito talaga parang maganda kung gagana to. Ito na magiging setup natin, kasi hindi talaga nakasagabal yung microphone sa bibig ko. Hindi ko na siya hindi ko na maramdaman. Maganda tong area na to. Medyo madilim siya. Tingnan natin kung anong itsura. Ito muna tayo sa first location. Tapos siguro tingnan natin kung anong resulta, kung ano pang adjustment ang kailangan natin gawin. So kung hindi maganda itong film na filter, baka subukan natin yung Leica. Yung Leica kasi mukhang madalim, pero parang kuha naman yung mga details. So siguro okay lang din yun. Hanapin natin yung mga talagang madidilim na area, kasi tingin ko yun yung pinakamahina natin kasi okay na yung recording sa pagka maliwanag, mga street lights. Sa city okay na kasi maraming ilaw. Yung medyo kukunti yung ilaw, yun ang gusto nating makuha. Dito medyo madidilim. Medyo ginabi na nga tayo ngayon kasi dapat mag-ride ako kanina. Habang ina-upload ko yung video kanina, nag-aantay ako, sabay nakatulog So ngayon wala tayong sunset, diretso night time tayo. Ganda sana yung sunset, tapos tuloy-tuloy tayo hanggang night time. Wala tayong magagawa, night time na lang natin. Night time naman talaga ang kailangan kong trabahuhin Itong suburb na to ang tawag St. Kilda. Dito maraming mga international, karamihan European. Dito talaga sila kasi malapit din sa beach. Kaya maganda magstay malapit sa beach, lalo na ngayon summer. Kaya pag mainit ang araw, tulad ng mainit kanina, mga nasa 32. Parang maganda tong Ferris wheel kanina pa yata sarado.
to, nag-aantay. Bobo ka ba eh, dapat huwag ka dyan mag-aantay. Kanina sinubukan natin yung film filter. Ngayon susubukan naman natin yung Leica Vivid. Tingnan natin kung anong pagkakaiba. Kasi naghahanap pa din tayo ng perfect setting natin pang nighttime. Sobra naman ang hangin natin Masyado tayong windy ngayon Binabalya talaga ako Itong Leica Vivid, medyo madilim siya sa mga shadows, pero yung mga kalsada parang okay naman sila, maliwanag naman. So ngayon, punta tayo ng Yara Boulevard para i-testing talaga natin yung nighttime settings talagang sa pitch black talaga. Ito natin malalaman kung gaano siya kaganda sa low light. Kasi dito ang dami namang madaming ilaw, masyadong maliwanag dito. Wala nangyari kanina, sobrang hangin, nalaglag yung helmet ko kasi nakalagay lang dun sa upuan. Habang tinitignan ko yung footage kanina, subukan kong saluhin, pero wala din. It's too late na. Laglag na. Diretso. Ang pinaka nakasalo pa ng impact yung camera mismo. Pinakagilid ng camera. Pinakagilid ng lens cover pala. Talagang gas. Tapos yung mismong glass basag. Hindi naman masyado, pero nakakainis din. Okay lang, meron naman tayong spare na lens cover. Hanapan na lang natin yun. Ngayon tinatry pala natin yung mic diretso na sa mic adapter ng Ace Pro 2. Hindi na siya nakasaksak sa DJI Mic 2 receiver. So tingnan natin kung mas maganda ang audio na makukuha. Kasi ang nakakabaliw din dun sa may DJI Mic 2, kailangan pang nakamount siya masyadong maraming abubot, kasi kailangan mo ng receiver nakakabit dun sa mismong camera. Tapos ngayon meron
transmitter na may nakakonect sa lavalier mic mismo. Tapos ang ginagawa ko lang nung dati, parang ang tagal na no? Nung isang araw, nung last na nag-vlog, ginagawa ko, merong receiver, tapos yung transmitter nakasabit lang sa mismong TRS cord. Tapos yung lav mic nakakabit lang sa transmitter. So maraming nakasabit. So naisip ko, baka pwede naman tong diretsuhin na. Sa mismong mic adapter yung lavalier mic. Hindi ko nga lang alam kung mas maganda to o ano. So tinitingnan ko yung mga setting doon habang kinakabit ko yung lav mic sa Ace Pro 2. Meron din pala siyang setting para dun sa mic gain, kung gaano ka sensitive yung microphone. Ngayon ang setting natin doon is -12. Pareho nung setting ko dun sa DJI Mic 2 na receiver. Tingnan natin kung anong mas maganda. Sa ganitong setting mas konti yung mga nakasabit, hindi siya masyadong messy. Mayara Boulevard na ulit tayo. Tingnan natin kung okay ang performance ng camera natin. Kung hindi naman siya maganda, siguro ibabalik ko na lang din dun sa sa film filter. Tignan natin kung okay din. Hello. So, na-review na natin yung footage. Mukha namang okay. Yung mga shadows okay naman. Mamaya pag-uwi kung okay siya pang long life. Ngayon bumalik tayo sa film filter. Subukan natin dito sa low light kung okay. Tignan natin kung mas maganda siya dun sa like a vivid filter natin kanina. Pipiliin na lang natin kung ano yung mas maganda. Tapos yun ang magiging main setting natin pagka low light. Hirap kumuha ng corner, masyadong windy. Nakakailang talaga mag corner pagka masyadong malakas yung
footage kanina. Kino-compare ko lang yung mukha ng Leica Vivid tsaka yung film filter sa Ace Pro 2. Mukha naman silang mukha namang okay. Pero titignan natin talaga kung ano yung mas maganda dun sa mas malaking screen. Titignan ko sa iPad kasi minsan makikita dun sa phone screen okay lang eh, pero pag tinignan mo talaga sa mas malaking monitor, doon talaga makikita yung mga maliliit na detail. Pero susubukan kong i-post pareho. Lalagyan ko na lang ng caption kung ano yung Leica, ano yung film filter. Pero pag ang gamit na screen yung phone screen lang, mukha naman silang okay pareho. Malapit na ako sa bahay. Till next time na lang mga boys. Ride safe. Bye.